totoo talaga tayo. Walang ibang hangarin natin ang pagbabago. Dahil ang iniiral ng Ama, ng Jesus Christ, ang iniiral niya, ang mga bata. Ang bata kasi, ang siya simbolo pagbabago ng mundo. Tayo ay simula ng mga matatanda tayo, ay mga bagay, kung ano man nakagawa tayo ng kamalian, at huwag natin napapakita sa mga anak natin, apo natin, para hindi maging tayo maging idol niya. Kasi itong kasama nangyayari sa atin kasi, idol. Kung anong nakita ng anak sa magulang, nagmumura. Puro yung pagmumura yan. Dahil ito, isipin niyo ha, yung baston ginawa ko, tatak bandera. Dahil ang Pilipinas ay siya ay pinili na. Kailangan na dumating yung 113, yung baston yung gawa na. Ama, para saan yan? Basta may darating at ibigay mo sa kanya. Isipin ninyo, ang dumating dito, una-una, 1 star. 1 star ang kanyang pan. Ito naman ang logo ko. Ang bumaba ng una-una 2007, December 22, 1 star bumaba, alas 4:12 ng gabi bumaba. Itong tinatakan niya, 4 na kanya. Pagkatapos, ayaw ko, nilagay ko sa harapan. Ang sabi ko naman, Ama, hindi ko sila kilala. Kunin mo ulit, 12 o'clock, itong nakatatak. 12 o'clock, 2 star na yan. 2 star, ibig sabihin yon, ito ang tatak, ang simbolo ng China sa ibang bansa, dragon. Simbolo natin sa Katoliko, Jesus Christ. Nakita mo sa manawag, itong simbolong na simbahan sa atin ang liwanag. 2 star ito, bumaba at tinatakan niya sa bibig. Puso panay star. Ngayon, nung simula yung 1 star, sabi niya, para akong inutusan dito, para ay tutulong. Ang tinanong niya sa akin, kung may chapter ka na. Sabi ko wala. Hinihintay ko lang, alam ko may darating, uutusin ng Diyos. Sabi niya, kami ang gagawa ng chapter. Ngayon naman, may dumating 3 star. Pumasok yun, 1 star, 3 star. Dahil ang logo ko, 2 star, ang talagang star between bumaba. Also sa atin, ang simbolo natin, galing sa taas, binaba. Ito pangalan din ito. Sa ulap din. Sinulat sa ulap, sabi niya sa akin, sabihin mo sa kasama mo, hihanda ng papel at ballpen. Bakit po? Ilagay mo sa templo mo yun. Isusulat ko sa ulap. Doon sa blue, sinulat niya. Sabi ko, ina, tignan mo yung ulap. Isusulat ang ilagay natin sa templo. Lahat ito sa atin, galing sa Diyos. Galing sa Diyos. Tulad ko, aminin ko, di ako marunong bumasa at sumulat. At natututo ako ang mga mensahe binibigay ko galing sa Diyos din. Hindi ko kinukuha sa Biblia, nakasulat din sa Biblia. Kung sa mga kasamahan ko ito, lahat ng mga sinasabi ko ito, tandaan mo, pag tapos ko, i-record mo yan, hanapin mo sa Biblia, yan, nakasulat din sa Biblia. Dahil ito, ang sabi ng Ama, sinadya ko yan para malaman nila, hindi mo kayang pinipulot ang dyan sa Biblia. At yan ang pinulot mo sa taas para magpapaliwanag sa kanila dahil ikaw ay no read, no write. Dahil yun ang pinili ko, dahil wala silang masabi, dahil hindi ko binasa yan, hindi ko nakita sa Biblia yan, dahil wala akong alam. Dahil kundi minsay sa taas, yun ang nakarating sa akin at pinarating din sa inyo. Sa pangalan ni Jesus. Also dito sa akin, hindi ako nagpagaling ang Diyos. Kahit sa sulok ng mundo, magpatuto kayo sa sarili ninyo, patuto kayo. At ang kagalingan ay nasa inyo. Dahil sabi ng Diyos, minamatyagan ko kayo lahat. Kinursubahan ko kayo lahat.
hindi niyo ako nakikita, ay nakikita ko kayo. Maraming anghel nagbabantay sa inyo. Kung ano man ang kamalian ninyo, akala niyo ligtas kayo. Ang mga anghel at mga bagay nandito sa mundo at alaga ng Diyos, nagbabantay sa ating lahat. Kung kayo ay tumatawag sa Kanya, kung Jesus Christ, kung wala siya, ang mga anghel mismo ay lalapit sa inyo. Ang sabi ng Diyos ay, kung sino man ang pangalan ko, si Jesus, ang pangalan ni Jesus, sa atin si Jesus, sa Amerika, Jesus Christ. Katapos sabi niya, kung pangalan ko ay tinatawag, kayo mga anghel, at bantayan niyo sila, huwag mo silang pabayan. Oras may nangyari sa kanila, parurusahan ko kayo. Dahil kayo ang guardian angel ko, bantayan niyo sila. Oras may tumawag sa akin, at darating agad kayo, bantayan niyo ang tao yun. So, oras ang anghel at kalat dito sa mundo natin. Binawantyakan ng Diyos, ang anghel ay nandito rin sa paligid natin. Ang sabi ng Diyos, amen? Ang sabi ng Diyos, habang may panahon pa, kahit anong kasalanan mo ang nagawa ko, magbago ka lang, anak, ligtas ka na. Basta wag mo nang ulitin ang iyong hindi magandang gawain. May nagtanong sa akin sa ibang bansa. Ang sabi niya sa akin, Ama, yung mga espiritu po ang binasbasan mo, ibig sabihin ligtas na. Depende. Bakit po? Depende. Yan, din yung panarinig ha? Bakit? Depende. Binasbasan ko at pinabasbasan ninyo dahil sa inyo sa humiling ng gandang ninyong gawain at pinagbigyan kayo, ay siya ay ligtas na, laya na. Ngayon, kung gumawa siya masama, balik ulit siya sa ilalim. Bakit? Akala ko ligtas na. Yung dala niya, yung isip niya at espiritu niya, ang katawan lang ang nawala. Kung ano man sa tao, kung humingi ng tawad, yung isip mo, yan ang nagbibigay ng kapahamakan, yun din magbibigay ng kaligtasan. Balik ka ulit sa baba. Kung bilang na naman, bawas-basan na naman sila, ngunit sila, kaya gagawa na naman sa kasalanan, babalik sila sa ilalim. Bakit? Hindi konsentidor ang Diyos. Ang Diyos binigyan ka ng chance, laging chance. Hanggang kailan pa tayo magbago. Also, ang mundo natin dito, ang katawan natin, pagsamantala lang. Dahil ang katawan nito, ang lupa lang, binawa tayo dito, binigyan tayo ng katawan para magbago. Kung anong dapat asal gawin natin dito, suwail na nga tayo sa taas, hindi natin alam, pagdating natin sa lupa, maging bata tayo, nakalimutan ng lahat, tinitignan niya ang anyo mo. Pagdating ng oras ng may edad ka na, makikita ng anyo mo, kung tunay ka o hindi. Baka bumalik na naman ng ugali yung ay hindi. Dahil ang isip, ang siya magbibigay ng kapamakan ang hindi. Sabi niya nga ma, huwag padalos-dalos magsalita. Isipin mo na kung nakakakulong ba o nakakahamak ba. Tama? Hindi. Amen? Amen. Also lahat natin, ano man kayamanan na dala mo dito sa mundo ito, na ipon mo, mawawala lahat yan. Dahil hindi yan kayamanan ang hinahanap ko, iyong gawain mo mabuti. Kahit mag-ipon ka na mag-ipon, bilyon-bilyon ang pera mo, hindi mo oras na bawi na yung katawan mo, ay iwan mo na iba nang gagamit yan lahat. Walang sino man madadala sa langit. Ang madadala mo lang yung isip mo, ang espiritu mo, iligtas mo. Ang magliligtas yan ang kaisipan mo, huwag padalos-dalos. Gawin mo dapat makakabuti para ikaw ay makapasok sa paraiso ng Diyos. Amen. Yan ang mensahe sa akin. Ito, sinasabi ko din, wala kong aral ang mensahe. Excuse me. Ay, pakinggan ninyo. Tama ba? Hindi. Hindi ako nagbabasa. Delete ko ako. Magtanong kayo, sasabutin ko. Sa pangalan ni Jesus, ang dakilang kung ano man ang mangyayari sa atin, ang Diyos lang ang nakakalam. Walang iba at sino man sa atin. Nakatakda tayo pagsamantala lang dito tayo sa lupa. Amen? Ito,
ang kwan natin dito, yung sinabi nila, si General at pumunta si Albert Martinez, utos ng Diyos yun. Ang Diyos mismo gumawa ng paraan. Dahil wala man na imposible sa kanya sa imposible. Marami darating. Meron dito dumating prinsipe. Meron dumating dito ay Prinsesa. prinsesa. Iba-ibang nasyon. Sino nag-utos sa kanila? Ang Diyos. Totoo ito. Dahil ito ang binigay ng Diyos. Ang pangalan nito galing sa... Parang sinakot niya na lahat. In time machine. Basahin mo. Ano po mayan? End time message of Yahweh for New Jerusalem, Temple of the Living God. Jesus Christ. Jesus Christ. Pagbabalik ni Jesus Christ. Yan ang sabi nila. Ano man noon at babalik sa ngayon. Kung ano man ang ugali mo noon, kung masinso ka, dapat magbago ka. Huwag ka magbago ng masama. Magdagdagan mo yung pagbabago mo, magkabutihan. Siksik, liglig, ang kayamanan darating David. Shout out po sa inyong lahat. Tulad sabi nila naman sa akin, Ama, nagdadasal ako. Bakit hindi po gumagaling ako? Hindi po dumarating ang aking dinadasal. Ang tanong ko, gusto nyo sumagot ako? Opo. Ang tanong ko naman sa kanya, nagdadasal ka nga, totoo ka nga, sino kumuha ang katawan mo, ang sarili mo sa Diyos? Hindi. Hindi pala. Kung sinuko mo ang sarili mo sa Diyos, hindi ka naman kukunin ng Diyos. Ang sabi ng Diyos, paano kita pagalingin kung di mo sinurrender sa akin ang katawan mo? Bakit? Natatakot ka? Ang lahat ang niling mo sa akin. Ang katawan akin. Kung sinurrender mo at humiling ka, ay totoo ka, ibalik ko, ang hiling mo, ibibigay ko, pati ang katawan mo, ay malinis na. Kuha nyo, hindi? Tama ba, hindi? Ito ang salita ng Diyos. Dito nyo malalaman kung ano man ang bagay gusto nyo malaman. Dahil ang katotohanan, ang Diyos mismo, ang bigay ng mensahe para sa ating lahat. Nakikita niyo, walang Biblia. Itong kasama ko, may Biblia. Ang nasa niya sabi ko ay nakasulat sa Biblia. Basa mo. Yung sinasabi po ni Ama na yung katawan po natin ay mula sa Diyos, pinahiram sa atin. At nandito po yun sa Bible po, nasa 1 Corinto chapter 6 verse 19 to 20. Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at tinanggap ninyo mula sa Diyos? Ang inyong katawan ay hindi talagang inyo, kundi sa Diyos. Binili niya kayo sa malaking halaga, kaya gamitin ninyo ang katawan upang maparangalan ng Diyos. At ito na po yung pinapaliwanag po sa atin ni Ama din na gamitin po natin itong katawan natin sa gawaing kabutihan upang yun ang daan patungo sa kanyang kaharian. Yan ang kayamanan natin na madadala po natin patungo sa kanyang kaharian. Gawin po natin ang kabutihan, tumulong po tayo sa ating kapwa, marunong tayo magkumaba, rumispeto, at sundin po natin ang kalooban ng Diyos. Dumanangin po tayo lagi. Dahil kapag tumadalangin po tayo, ay ang Diyos ay magbibili ng anghel na magbabantay sa atin. At nandito po yun sa Bible po. Yung pinapaliwanag po ni Ama na nasa Awit chapter 91 verse 11. Sapagkat siya ay magbibilin sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo upang ingatan ka sa lahat ng iyong mga lakad. At ito na po yung pinapaliwanag po sa atin ni Ama din na kapag dumatawag po tayo sa Diyos at dumadalangin po tayo, ay babantayan po tayo ng mga anghel. At alam ng Diyos kung ano yung mga ginagawa po natin. Hindi po tayo makapagtatago sa Kanya dahil siya ang nasa atin. At alam ng Diyos kung ano yung mga ginagawa natin. Kaya habang nabubuhay po tayo, ay gawin po natin yung kabutihan. Mag-ipon po tayo ng kayamanan patungo sa kanyang kaharian, ang gawaing kabutihan. At nandito po din po sa Bible na nakasulat po dito na alam ng Diyos at lahat po tayo ay haharap sa Diyos. At nandito sa Hebreo chapter 4 verse 13. Walang makapagtatago sa Diyos, ang lahat ay hayag at lantad sa kanyang paningin. At sa kanya tayo magsusulit. At ito na po yung pinapaliwanag po sa ating lahat ni Ama Eden para sa ating lahat
upang tayo ay magbalik loob sa Diyos at gawin po natin ang kabutihan dahil alam ng Diyos ang ating mga ginagawa. Kaya gawin po natin, tuloy-tuloy po natin ang paggawa ng mabuti. Dahil yan ang daan patungo sa kanyang kalayaan. Ang gawaing kabutihan, marunong tayo magkumbaba, hiral po natin yung pag-ibig sa bawat isa upang ang Diyos ay kasama po natin palagi. Yun lamang po. Maraming salamat po. Mo, mayroon ka. Sabihin dyan. Ha? Nablangko. Yan, yes po, yan. Pagpalang hapon po sa ating lahat. Yan, kaya po yung bato ay pinapaalala sa atin lagi na sa kasulatan sabi niya, pagsisihan nyo talikdan ng inyong mga kasalanan. Kaya yun yung bato ay amisay sa atin naman na kung ano man yung kasamaan natin ng ating kasalanan, pagsisihan na natin at huwag na nating balikan, sabi niya. Kahit anong basbas sa atin, kahit sino pa yan, kahit punta natin lahat ng mga banal santo, lagi tayong tumatawag sa kanila. Kung tayo rin ay gumawa ng kasamaan, yung basbas sa atin, yung bautismo, mawawala din po yun sa atin at hindi natin makakamit yung tunay na kaligtasan. So, bakit di natin makakamit? Kasi yung ugali natin, bumalik tayo kung ano tayo noon. Kaya nga pinapangaral lagi na talikuran at pagsisihan na natin yung ating mga kasalanan. Dahil kung lagi tayo nagkakasala, sabi diba sa kasulatan sabi niya, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngayon, paano natin makakamit yung buhay na walang hanggan kung lagi pa rin tayong nagkakasala? So, ibig sabihin, hahantong at hahantong tayong lahat sa kamatayan na yung inasam nating kaligtasan ay mawawala. Dahil bakit? Dahil lagi naman tayong nagkakasala. Sabi naman natin, tayo dito sa lupa, hindi pwedeng maging perpekto tayo. Di po ba? Pero nasa kasulatan nakahayag na ang taong tunay na naglilingkod sa Diyos, sabi niya, magiging matuwid. Kumbaga, kung tayo naglilingkod, tayo maging matuwid, tayo maging malinis na. Iba't dahil tayo itinubos na ng Panginoon sa krus at siya namatay para sa atin. Dahil sabi sa kasulatan, tayo'y namatay, nagkasama niya at tayo'y muling nabuhay. At makakasama niya tayo, sabi niya, pabalik sa langit. Kung tayo tunay nang namatay kasama siya, kailangan yung kasalanan sa ating katawan, kailangan mawawala na po yun. Dapat mamuhay tayo ng banal. Sapagkat sabi ng Diyos, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Kaya yung inahayag lagi sa atin na magpakabanal tayo, gumawa tayo lagi ng mabuti upang sa ganon, hindi mawala yung pagbasbas sa atin o pagpapala ng binigay ng Diyos sa atin. At yun lamang po, maraming salamat. Maraming salamat din. So, itong mga mahalaga sa atin lahat ngayon. At ang pangarap ng mga tao ngayon ang pagbabago. Ito ay binigay din sa akin ng Ama at gumawa ako ng baston. Yung baston yun para isang kulay din, Pilipinas din. Kailangan natin magtulong-tulungan, ipakita natin at suportan natin to. 113. Bakit tumahimik kayo? United, sige, ulit nyo. 1, 2, 3. Paano kamay niyo? One. One God, one country, three islands. Ito, walang pera ito. Pusang loob, tutulong tayo dahil ang hangad natin kabutihan. Lahat ang gumawa ng kabutihan, saludo ako sa inyo. Dahil iisa tayo ang gampanan natin. Dahil marami at gustong gumawa ng kabutihan. Magkakaisa tayo, magsama-sama tayo. Lahat tayo ay paborito ng Diyos. Tandaan ninyo. Ito ay sila ay lumapit para ay ito rin tinanong ko sa taas at gampanan natin ang kabutihan ngayon. Dapat magsakakaisa tayo lahat. Ito ang kailangan natin kung pagbabago ng mundo. Amen? Mabuhay ay United Frontliner. yan ang buwan natin. Ito, voluntaryo tayo. Kailangan natin ay magbago. Lahat man ang magbago, saludo ako. Kailangan natin ingat, isipin natin ng mga bata. Kailangan natin magkakaisa na. Ang bawat isa sa atin, dapat pag-ibig ang iral natin lahat. Yan, shoutout kay Madam Cherry Dahil- Castine. Kahit ano man ang bagay, basta magbago. Ang sabi ng Diyos, tanggap po kayo.
wala sino man ay baliwalain ko kayo. Ang Diyos ay pag-ibig. Basta magbago na tayo, tahimik ang Pilipinas. Amen? Oo. Yes, shout out May kay pag-asa tayo Bibi lahat. Pilar de Basta magkakaisa tayo, tandaan ninyo, walang posible sa Diyos. Diyos ang magliligtas sa lahat sa atin. Yes, shout out kay Amen? Ronsil Orat. Yun lang ang aking Pescador. sasabihin. Kay Madam Maraming Maria salamat. Lisa Magno. Saan muna tayo? Ha? Yes po. Alright, thank you for watching and God bless po sa inyong lahat. Ingat po tayo natin. Yes, tapos na po yan. Papasok na po tayo sa loob po. Ayan. Para panalangin. Kaya bata kayo ng aral natin. Ay laki natin sa kanya. Huwag nating hayaan po. Na kain tayo patungo sa kasama. Hindi dapat sa kabutihan po tayo. Kaya thank you for watching and God bless po sa inyong lahat and life po tayo. Oh, like, oh, yan o.